A day in my life as stay-at-home mom. Welcome to my mini vlog. Schedule nga ngayon ng BAER at VEP ni Crystal sa National Children. Dapat nung April 10 pa to, kaya lang nag-holiday nun. In-adjust ng April 19, kaya lang nagkalagnat naman si Crystal nun. At in-adjust naman hanggang sa maging September 10. For the puyat na naman kami ni Crystal. Dapat 2 a.m. ko siya gigisingin, pero dahil naawa ako, 4 a.m. ko na lang siya ginising. For the iyak tuloy ang bata dahil antok na antok pa. At sana maging successful na mamaya ang BAER niya at VEP dahil pang second try na namin to. Nagising na nga din si mama nito dahil for the iyak si Crystal. Ang lakas pa naman umiyak, kala mo sinasaktan. Nag-play na nga lang ako ng Cocomelon para naman hindi kami antukin dalawa. Time check, 4:42 a.m. Medyo umokay naman na siya dito at hindi na siya umiyak. Pero maya-maya ay umiyak na naman dahil antok pa siya, kawawang bata. Actually, sabi sa instruction, puyatin ng husto ang bata. Patulugin ng alas 11 ng gabi sa kagisingin ng alas 2 ng madaling araw. Sa case ni Crystal, delikado siya puyatin dahil baka mamaya ay mag-seizure pa ito. For the dede at for the chikahan na lang kaming mag-ina para hindi kami antukin. Kung pwede lang, matulog ako ulit at hayaan ko siyang gising, kaya lang baka ang ending, tulog na rin siya pag gising ko. Magpa 5 a.m. na nga nito, kaya naman pinainom ko na si Crystal ang maintenance niya. Huy, maliwanag na sa labas oh. Di naman halata sa eyebags ko, napuyat ako dito. Kinakausap ko nga siya dito na matulog na siya sa oras ng procedure para naman hindi ko na siya puyatin. Time check, 6 a.m. Behave lang si Crystal pero inaantok na siya nito kaya nag-almusal na lang muna kami ni mama. Story time! Last year pa yung first try ni Crystal ng BAER at VEP. Kaso hindi siya nakatulog nun. Hindi ko siya masyadong pinuyat nun dahil 10 months pa lang siya nun. Uy, kaya pala tahimik, nakatulog na, hindi pwede yan. Kaya naman for the gising ang mami nyo. Kahit anong gawin ko dito, grabe hindi siya magising-gising. Ito yung deep sleep na required sa procedure. Yung kahit anong ingay, bulabog, hindi siya magigising para maging successful yung procedure. Kita nyo yan, grabe yan oh. At sa wakas, nagising ko din ng bata. Kailangan lang palang kukuhan sa paa para magising. For the smile na naman siya. At pinalitan ko ngayong Cocomelon ng pop-up doll na buduts para naman gising na at hindi siya makatulog. Tinuloy ko na din yung pag-nail cutter kay Crystal. Total, gising naman na siya at wala siyang magagawa. Fast forward, kinuha na nga muna siya ni mama at kinarga para mag-TikTok sila para hindi na talaga makatulog ang bata. Gising na nga rin si Kuya Baste nito at sinabi kong kausapin si Crystal para naman hindi makatulog. Fast forward, magte 10 a.m. na nga nito kaya nakabihis na kami dahil maaga kami aalis para naman hindi kami matraffic. Actually 1 p.m. pa yung procedure ni Crystal. Si mama nga ang kasama ko sa National Children dahil may work ang Daddy Leonard at alam niyo na kailangan kumayod. Buti na nga lang din at always present si mama sa therapy or sa check-up ni Crystal. For the chika kay Crystal para hindi makatulog. Dahil pag hindi nakatulog, alam na, for the rescue na naman kami at for the puyat na naman. Bakit nga ba kailangan ma-BAER at VEP ni Crystal? Para ma-check yung hearing niya at yung eyes niya. Hindi pa rin kasi siya na hearing test nung pagkapanganak niya. Yung eyes naman niya, wala pa masyadong eye contact, although nagre-response naman na siya sa amin. Bakit nga ba sa National Children kami magpapa-BAER at VEP? Doon kasi siya na-check ng NeuroDeb. Gusto ko din sana na doon siya i-therapy, kaya lang malayo sa amin sa Marikina. Kaya for the amang na naman kami. Time check, 11 a.m. at nandito na nga kami sa National Children. Nagahan din talaga namin para hindi mabigla si Crystal sa lugar at dahil papainumin siya ng pampatulog para for the tulog talaga ang person. Fast forward, hay nako, for the chika lang kami sa loob at ayan, lumabas na kami dahil hindi naman nakatulog ang bata.
Nakiusap ako na kung pwede itry dahil kung kailan pa uwi na kami saka naman nakatulog. Ang kaso, hindi naman deep sleep ang ginawa at nagising pa din. Kaya ang ending, for the risked na naman.